Way back 2010, actually nag-start lang siya sa wordplay. Tapos napagkatuwaan ko lang siya na gawing t-shirt print para sa barkada namin. Na nagustuhan ng mga kaibigan ko nung pinrint namin siya. Na gusto lang naman namin na magkaroon ng sarili namin t-shirt yung circle of friends namin. Tapos unexpected, ang daming gustong magkaroon. So, dun sa katuwaan na yun, nag-expand kami nung dumami yung gusto na magkaroon ng damit hanggang dumami yung naprint namin ng damit. Kabata ko dati, dun sa opisina niya si Tad. And yun, doon na nagsimula yung tigasaw. Dati ako lang yung naglalako ng shirt eh. So by naging official na tigasaw na ako na yung mismo yung gumagawa ng shirt. Nagpiprint, ka-quality, lahat. Nandun sila, may event sila sa isang bar sa somewhere. Tapos nagkaroon ako ng chance na makakuha ng shirt na tigasaw na which is naging proud ako kasi first batch pala ng print, handprinted ni si Tanbay ng print doon. So, yung simula ng printing namin, talagang supply. Siguro nakasigra ako ng mga mahigit 90 shirts bago kami seryoso yun, 90 shirts, pero mapapakamag na lang. Pero ito na kayo yung tigasaw. Sabi ko sa kanila, tulungan ko kayo ganyan. Gawa natin ng website or tulungan ko sila mag-promote mga ganung bagay. Tapos eventually, since napag-usapan nila na gusto na nilang seryosohin, parang sige, ako na lang yung web designer. Parang I forced myself in na ako na lang yung gagawa ng website, ganyan. So, really happy to live here in the South. Tapos sobrang sakto na may lumabas nga na gano'n, na tigasaw. Nag-post ako ng comment ngayon. Sinabi ko na, I really like the design, nakakatuwa. Tapos, ayun, nag-reply sila. Tapos, nagpunta sila sa gig. Dilala nila ako ng shirt. Saya naman ako. Sinuot ko yung shirt agad. Gusto kong support. I mean, hindi nila ako kailangan i-convince kasi yung mismong pangalan pa lang ay already sold. Time lang na mag-expand siya na sobrang daming naniwala sa amin na blessing talaga para sa amin. Hindi lang siya clothing line or brand. It's more of a lifestyle. Yung pinaniniwalaan namin sa tigasaw, napapasa namin sa consumer namin or sa mga kaibigan namin at sa mga naniniwala sa amin. Yung Kapit Pinas, ginawa namin siyang charity project nung kasagsagan ng bagyo, nitong August lang. Napag-decide namin na mag-produce ng t-shirt na yung kikitain 100% i-donate namin sa charity para sa mga nasaganta ng bagyo. Yun, nakakatuwa kasi marami naman na sumuporta dun sa idea. Kasi it's kind of different. It's something that hasn't been done before, mga charity. Nasusuot mo yung t-shirt na ipapakita mo na ito, nagbibigay ka ng hope nagbibigay ka ng pag-asa. So nakatulong ka na, nakakapagbigay ka pa ng pag-asa. So that's basically what Kapit Pinas is all about. Yan, kauna-una lang yung featured para sa Tigasaw Store sa tigasaw.com. Ang napaka-talented at hardworking na si Ryan Cruz ng Cavite Collective at Morales Street. Isa rin siya sa mga malalapit kong kaibigan kasi nakita ko sa kanya talaga yung passion, saka yung hard work din sa craft niya. Karamihan ng mga trabaho ko, bukod sa pagiging visual artist saka na tuturo sa college, isa sa mga pangunahing activities ko is yung paggawa ng street art. Tapos nagsimula kami actually yung Cavite Collective, kahit karamihan ng Cavite Collective ay taga Cavite. Yung unang paint session namin as a group ay dito ginawa sa Las Piñas. Una ko nakilala yung tigasaw dahil sa isang common friend. Kasama ko siya na gumagawa sa kali na mga artworks. No? Tapos one time, in-invite niya ako para mag-collab. So yung collab na to, masyado akong na-excite dahil sa Bicol. So hindi pa ako nakakapunta doon. So nag-collab kami sa isang bar kasabay ng isa nilang event na tigasaw. Nilalapit niya yung art para sa public kasi hindi naman lahat ng tao nakapunta ng museum. Kumbaga, yung pinaniniwalaan ni Ryan ng buong Cavite Collective na yung kanya pa rin ang pinaka-the best na museum sa buong mundo.
So, ayun, makikita nyo pag bisita nyo sa story yung collaboration namin kay Ryan Cruz. Talagang aming pakay ay maging center at saka mai-promote yung pride. Oh, that's what we always say, na Southern Pride, Southern Pride. So, ang gusto namin sana, siguro mga couple of years from now na lahat yung mga nakatira dito sa South, lahat, yung Cavite, Laguna, Las Piñas, Alabang, everyone who lives in those areas, mararamdaman nila yung kung gaano ka proud to be from the South, which is what Team Tiga South is feeling. Yun talaga yung nararamdaman namin at gusto namin na yung mga tao na nakatira din sa same places where we live ay ganun din yung maramdaman. So hopefully we can do that with the store and magtuloy-tuloy at yun. Siguro in few years, pangarap ko talaga para sa Tiga South, hindi lang maging brand siya na sinusuot ng tao na sa brand. Kumbaga, pangarap ko magkaroon ng isang community, malaking community dito sa South na magkakaibigan lahat. From artist, musician, longboarder, skateboarder, tattoo artist, lahat ng tao, kahit creative ka o hindi, magkakakilala at the same time may unity sa camaraderie. Kumbaga, ang sarap lang i-imagine saka na kaibigan mo lahat ng tao at the same time may nakikilala ang bagong tao na creative din na share mo yung passion mo. Tapos na-inspire ka din sa kanila sa mga ginagawa nila at na-inspire din sila sa'yo. So, yun, hindi lang siya streetwear. Kumbaga, gusto namin ipasa yung passion namin sa ginagawa namin sa mga tao na naniniwala sa amin at sa mga tao makikilala pa